Jack and Boy, hale-hale hoy, sinong matalo siyang unggoy? Jack and Boy, hale-hale hoy, sinong matalo siyang unggoy? Jack and Boy, hale-hale hoy, sinong matalo siyang unggoy? Papel, panalo sa bato, panalo sa gunting, panalo sa papel, panalo sa bato, panalo sa gunting, panalo sa papel, panalo sa bato, panalo sa gunting. Gugupitin ang papel, wala makapagpipigil. Iba mo na ito ang pakikinabangan. Papel, babalutin ang bato, maibabalat kayo, hindi mo na ito makikilala. Bato. Anong isang salita ang pagkakaibigan para sa'yo? Ha? Ano yun? O si Janjan, 20 anyos. Arnisador, komentador, nagmumotor, umaharap, nakikinig, at nananatili. Sino nga ba ang tunay na matapang? Hindi lamang ito lakas ng loob sa harap ng panganib. Hindi lamang ito pagtindig sa gitna ng unos. Ang tapang ay pagharap, pakikinig, pananatili, paninindigan, at pagpili kahit mahirap. Sa sining at sa pagkakaibigan, ang tapang ay hindi maingay. Madalas, ito'y tahimik. Tapang na maglantad ng damdamin. Tapang na magsalita kahit na walang tingin. Tapang na magpahayag ng katotohanan. Sa linya, kapag ito'y matalim at diretso, parang pahayag na hindi natitinan. Sa kulay, kapag ito'y matindi at matigkad, parang damdaming ayaw itago. Sa hugis at anyo, kapag hindi perpekto, tila ang katotohanang di kailangan maging makinis sa lahat ng oras. Ngunit, ang tapang ay hindi lamang nasa obra. Ito rin ay nasa pagitan ng dalawang magkatabing kaluluwa. Ang tunay na pagkakaibigan ay nangangailangan ng tapang. Tapang na magsabi ng totoo. Tapang na unawa. Tapang na manatili kahit may hindi pagkakaintindihan. Tulad ng isang komposisyon, ang pagkakaibigan ay may pagkakaugnay, pagkakasundo, pagkakaisang hindi agad nabubuo. May ritmo, minsan sabay, minsan hindi. Ngunit, patuloy ang daloy. May balanse, pagbibigay at pagtanggap, may kinig at pagsasalita. May isa pang anyo ang tapang. Tapang na maging sining. Naroon ang mga sindata, mga espada, kalasag, at iba pang armas. Na minsan ginamit hindi lamang upang lumaban, kundi upang ipagtanggol ang sarili at bayan. Ang mga ito ay hindi lamang bakal at kahoy. Mayroon silang linya, matutulis, matutikas, tuwid, mga linyang sumisimbolo sa paninindigan. Ang isang sandata kapag inilagay sa isang museo ay hindi lamang instrumento ng digmaan. Ito'y nagiging obra ng kasaysayan. Ang tapang ng mga kamay ng mga dito, ang tapang ng pusong umagat para sa kalayaan, ay naging bahagi ng kolektibong kamalayan. Ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Ito'y pagpiling manatili kahit may takot. Sa sining, ito ang pagpiling at pahayag. Sa pagkakaibigan, ito ang pagpiling magmahal at umanawa. Ako si Pael, 20 anyos. Sa likhang sining ni Santiago Bose, nasa biyahe, nakatanaw sa daan.
Ngunit ang loob ng sasakyang ito ay higit pa sa pisikal na espasyo. Ito ay isang kanlungan ng isipan. Sa labas, maaaring magulo ang mundo. Maaaring maingay, mabilis, hindi tiyak ang patutunguhan. Ngunit sa loob, may sandaling paghinto. May pagkakataong maglumi. May espasyong ligtas para sa sariling pag-iisip. Nagiging bubong ng ating damdamin ang sining na pinahihintulutan tayong pumasok sa eksena at maging bahagi ng tahimik na paglalakbay. Sabay ng ritmo, ng kulay, at ng balanse ng pagiging isang kaagapay. Narito naman ang muka. Hindi buo, hindi ganap na malinaw. Hinahati ng anyo, pinagdudugtong ng kulay. Ito ang sining bilang kanlungan ng pagkatao. Sa likod ng bawat muka ay isang mundong hindi agad nakikita. At sa huli, ang malinaw na depiksyon ng isang kanlungan. Isang ina, isang yakap, isang musmos sa bisig ng pag-aaruga. Kung ang unang dalawang obra ay kanlungan ng isipan at pagkatao, ito naman ay kanlungan ng katawan at puso. Sa loob ng museyong ito, ang mga dingding ay hindi lamang naglalaman ng pintura at papel. Naglalaman ito ng kanlungan. Sa bawat likhang sining ay may espasyong naghihintay. Espasyong maaari nating pasugin, damhin at gawing pansamantalang tahanan. Sapagkat ang sining ay hindi lamang bagay na tinitignan. Ito ay lugar na tinatahanan. At sa pagtahan natin iyon, nabubuo ang pagkakaibigan sa pagitan ng tao at tao at sa pagitan ng tao at sining. Ako si Jeboy, 20 anyos. Umaasa, may pag-asa, at mamasama-sa. Minsan ang nasabi na lamang ang may alam. Pero minsan, hindi. Dahil mas nakalalamang ang may kamalayan. Liwanag at dilim. Sa mga obrang hitik sa liwanag. Tulad ng mga likha ni Fernando Amorsolo. Ang kamalayan ay tila umaga. Mapusyaw, ngunit malinaw. Magaan, ngunit makapangyarihan. Ang kulay, mainit na dilaw, luntian o bughaw, ay lumilikha ng damdaming payapa. Ang balanse ay maingat. Ang bawat tauhan ay may lugar. Ang bawat detalye ay may saysay. Ang sining na puno ng liwanag ay nagiging tulay. Pinagdurugtong ang mga taong sabay na namamangha. Sa iisang obra, nagiging magkaibigan ang mga estrangherong parehong nasisilayan ng pag-asa. Ngunit ang kamalayan ay hindi lamang sa liwanag. May bahagi itong kailangan tumingin sa linya. Ang mga linya ay hindi banaya. Ito'y hininam, magugulo. Ang kaibahan ay matindi. Liwanag laban sa anino. Buhay laban sa karahasan. Sa prinsipyo ng diin, itinutuon ang ating pansin sa trahedya. Walang takas ang mata. Pinipilit tayong maging mulat. Ito ang kabalayang mabigat. Ang kakayahang harapin ang katotohanan kahit masakit. Sapagkat isang malaking huwing ang katotohanan na maging muta kung titiising magbulag-bulagan. Ganun kalalim. Ganun karaming sasabihin.
Kaya ang tunay na pagkakaibigan, hindi lamang sabayang pagtawa sa liwanag, kundi sabayang pagharap sa dilim. Ang kamalayan ay hindi pagpili sa pagitan ng liwanag at dilim. Ito ay kakayahang yakapin ang pareho. Sa bawat kulay, linya, hugis, at komposisyon. May iisang paanyaya, maging mulat, maging mga tao, maging makikaibigan. Sapagkat sa sining, ang kamalayan ay hindi lamang tihira. Ito ay nararanasan at ibinaba. Ako si Janjan, 20 anyos. Tamad pero may pangarap. Minsan masarap, madalas Ibang bagay ang nadadala ng kulay sa buhay. Parang isang pista, kung saan sabay-sabay sa iisang saliw ang indayog ng bawat tinta. Tulad ng likha ni Mike Aquino. Makulay, masaya, maindayog. Ang saya, no? Pero bakit parang may gumagapang na dilim? Na kahit gaano pa kakulay, kaya pa rin lamunin ng itim ang init ng pula, giliw ng dilaw, himig ng kahel. Dahil siguro ganun talaga. Hindi dahil makulay, masaya na. Hindi dahil maliwanag, ay wala ng anino. Dito, may tawanan, may kwento. Pero may mga sandaling hindi sigurado kung hanggang kailan, kung gaano katibay. Pag-aalinlangan. Oo, dahil lahat sumusunod sa utos ng damdamin. Magulo kung tutuusin, abstract nga kung tatawagin. Musmus man ay makahulugan na lalong lumalalim habang patuloy na hinihinang ng karanasan. Dito, hindi malinaw ang hugis. Hindi tiyak ang ibig sabihin. Tulad ng pagkakaibigan, may mga sandaling may tampo, may galit na hindi masabi ng direkta. At sa gitna ng lahat, pag-aalin-langan. Kung mananatili pa, kung maiintindihan pa, kung sapat ba ang katahimikan para ayusin ang sigaw, o kung kaya ng munting mga bulong na lamang. Kadalasang umiinog sa isipan ng marami ng karanasan. Ngunit bunga ito ng murang ningas ng galit, na kalaunay nagiging puyo ng sunog sa isipan. Isang sunog na mula lamang sa mahinang apoy ng posporo, patungo sa mas pinalawak na di maapula ni naman, maging ng may katawan. Isang dagat ng apoy na di man gustong languyin, walang kapamaranang maiwasan kundi bigyang kapayapaan ang isip-isipan. Sa bandang huli, bungang lahat ng isip na nalunod sa apoy ng pag-aalinlangan. Mula sa mitya ng kabataan hanggang lumago, kumalat at maglagablag kalaunan. Subalit sa pag-aalinlangang yun, doon tayo nagiging totoo. Dahil kahit hindi malinaw, kahit may dilim, kahit may galit, maliit na apoy man o nag-aalam, pinipili pa rin nating tumingin, manatili, at umunaway. Ako si Andoy, 20 anyos. Naghahabi ng salita, tagatingin ng kulay, naniniwala sa pagkakaunay. Sinchay, pechay, malunggay, hipat o nanay. Parang habi. Sa tradisyong paghahabi sa iba't ibang panig ng bayan, ang bawat hibla ay may kahulugan.
hindi basta kulay ang pula. Maaari itong tapang, hindi lang dilaw. Maaari itong saya at yaman, hindi lang itim. Maaari itong lupa at pinagmulan. Ang mga kulay ay magkakaiba. May kanya-kanyang bigat. May sariling pinanggalingan. Ngunit kapag pinagsama, hindi sila nag-aaway. Sila ay nag-uugnay. Ang hobby ay pagtagpo ng palang at patayo. Mga direksyong tila magkasalungan. Sa una, parang hindi magtatagpo. Ngunit sa tiyaga ng kamay, nagiging isa. Nagiging tela, nagiging pagkakakilala. Ganoon ang pagkakaibigan. Magkaiba tayo ng kwento. Magkaiba tayo ng paniniwala. May mga araw na hindi tugma ang kulay ko sa kulay mo. Pero kapag pinili nating manatili sa isa't isa, unti-unti tayong nahahabit sa iisang eksena. Kagaya na lamang ng kapag tinitingnan ko ang mga guhit ni Fernando Amorzon. Nakikita ko ang ugnayan. Hindi siya makaguguhit ng ganong liwanag kung hindi siya nakisalamuha sa komunidad. Ang bawat linya ay bunga ng pagmamasid, at ang pagmamasid ay simula ng koneksyon. At sa doktrina Kristiyana, ginamit ang sining ng salita upang makipag-ugnayan sa wika, sa pananampalataya, sa pagkakaintindihan. Dahil ang tunay na layunin ng sining ay hindi lang maipakita, kundi maipagdugtong ang puso ng isa sa puso ng iba. Ganoon ko rin makikita ang pagkakaibigan. Hindi palaging pantay ang higpit ng kapit. Minsan may maluwag na ibla. Minsan may bahaging tila napupunit. Pero ang tunay na tela ay hindi basta nagsisira. Pinatitibay ito ng iba pang higla. Pinagdurog tong muli ng panahon. Ang pagkakaibigan para sa akin ay hindi lang presensya, hindi lang tawanan, hindi lang alaala. Ito ay pagpili na magtagpo, pagpili na makinig, pagpili na magpili. Kaya kung isang salita ang katumbas ng pagkakaibigan para sa akin, ugnayan. Dahil tulad ng hobby, hindi ito nabubuo sa isang higla lang. Nabubuo ito sa paglalakad, sa pagtataga, at sa paniniwala na may saysay ang pagdurugtong ng buhay ko sa buhay mo. Ako si Okyo, 20 anyos. Manunulat, manunula, mananampalataya. Walang hiya, laging may tama, masama na kung masama. Tulad ng bawat ukit sa retablo, ng bawat taimtim na pagpili ng kulay sa bawat mukha ng inang kalong ang anak, ng naghahalong pawis at dugo na inalay ng mga manlilikhang kilala ngunit hindi kilala. Gayon ko rin nakikita yung mga kaibigan ko. Isang debosyon ang magmahal at tumibig. Mapaglaro, inosente, malapot. Parehong sa sining at sa kanila. Sing-amo ng mukha ni Maria sa bawat likhang sining. Singgaan ng bawat perspektibo sa pagharap ni Jesus sa bawat kwadro. At kasing diin ng bawat guhit ng tinta sa bawat pusa. Ang bawat ukit at hilok sa kahoy, hindi lang basta isang disenyo. Makikitang may linya kung saan parang lahat ay may direksyon. Direksyon ng mga panalangin na tila paitaas at patungo sa langit. Parang tayo rin naman, di ba? May linyang nagsimulang magulo, di alam kung saan patungo.
nagkakasalubong, minsan hindi rin alam kung saan ang patutungo. Pero sa huli, bumubuo pa rin ng iisa at nagkakaisang direksyon. May matingkad na mga kulay, may di rin katingkaran. Pero kumupas man, hindi mawawala sapagkat tatak na ng naunang pananampalataya ang nagpatibay sa bawat isa. Texture sa bawat bitak ng nalulumang pintura. Balanse ng tamang liwanag at dilim at espasyo na patunay na kailangan ng distansya para makita ang kabuuan. Lahat ng ito, pagsisikap na ipakita ang isang bagay na hindi madaling makita, ang pag-ibig. Dahil sa sining at pagkakaibigan, iisa lang ang pinagmulan. Debosyon. Hindi magtitiyagang magpinta ng ganito kaganda kung wala kang pinaniniwalaan at hindi mananatili sa tabi ng iba sa loob ng 1, 2 o hanggang 10 taon kung wala kang pananampalataya sa Kanya. Iyan ang hindi nakikita ng marami, na ang pagkakaibigan ay parang pag-ibig. Masakit ang pait ng katotohanan. Binabawasan natin yung mga labis sa sarili natin para magkasya tayo sa buhay ng isa't isa. At iyon ang debosyon ko sa iyo bilang kaibigan. Ang manatili habang unti-unti tayong hinuhubog ng panahon. Ang mga likhang sining rito, santo ang retablo kahit gawa sa matigas na kahoy o bato, at ang bawat kwadro ay mayroong buhay dahil sa debosyon ng mga taong lumikha, nag-alay ng dugo at pawis at buhay para sa kanila. Lahat ng naririto, tanda ng taimtim na pananampalataya at umaalingaw-ngaw, nag-uumapaw at walang higit sa lahat na debosyon. Jack and Boy, hale-hale hoy, sinong matalo siyang unggoy? Jack and Boy, hale-hale hoy, sinong matalo siyang unggoy? Jack and Boy, hale-hale hoy, sinong matalo siyang unggoy? Jack and Boy, hale-hale hoy, sinong matalo siyang unggoy? Jack and Boy, hale-hale hoy, sinong matalo siyang unggoy? Jack and Boy, hale-hale hoy, sinong matalo siyang unggoy? Papel, panalo sa bato, panalo sa gunting, panalo sa papel, panalo sa bato, panalo sa gunting, panalo sa papel, panalo sa bato, panalo sa gunting. Gugupitin ang papel, wala makapagpipigil. Iba mo na ito ang pakikinabangan. Papel, babalutin ang bato, maibabalat kayo, hindi mo na ito makikila.